Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, na-miss nyo ba ako guys? Actually is talagang busy ako sa aking studies. O, diba? So, ngayon po is pag-uusapan natin kung ano ba yung mga nakakabawas sa ating self-confidence or kung ano yung as a babae bilang tao, ano ba yung talagang masasabi natin na nakakabawas talaga ng self-confident natin. So, by the way, before we start, so mag-ayos muna ako ng aking mukha, guys. Mag ah, mag-lipstick sa ako kay mura ko ano, kahit sura ni ano, guys, yung naputla ko ba? Okay. So, this one is from kay churchmate ko dito sa Miracle sa Blingkong. Binigyan niya ako ng Magic Lips Serum Snow. So, Magic Lips Serum Snow. So, ano siya? Magic, di ba? Magic. Kay Althea de la Cruz. Thank you, sis. So, nanamian ko kay Tungod Magic, di ba? Oh, try nyo, guys. Tatawan nyo na siya. Paglagay ko dito, parang tubig siya and then unti-unti mag-red na siya or may pagka-pink. Oh, 'di ba? Parang ano lang siya, tubig. Kaya nga magic, 'di ba, guys? So, sa lahat na nag-aabang po ng aking armpit routine, actually po hindi po talaga maiwasan ng mga bashers sa paligid, but thank you din kasi kahit pa paano is nanunood din kayo sa mga ina-upload ko videos. So, for today's ganap is like what I've said na pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung isa sa mga makakabawas ng self-confident natin as a babae bilang mga tao. Kasi sa mga lalaki is meron din sila. So, ngayon is, tingnan nyo guys, unti-unti siyang pink. Diba? So, ngayon po is, ang sa akin naman, when I start uploading armpit routine is parang, yes, noon nahihiya talaga ako. Kasi nga, hindi pa ako nasanay na may mabuhok yung kilikili ko. Gusto ko malinis yung kilikili ko noon. But, when I'm start uploading to my armpit routine, so, kumbaga, nasanay na ako, yun. So, hanggang sa, syempre, mawalan ako ng time to clean my armpit. Kumbaga, okay na lang sa akin, as long as. So, ito ang pinaka masasabi ko talagang makakabawas talaga ng self-confident ko kapag merong putok or amoy ang aking kilikili, guys. Yun talaga ang iniiwasan ko, na hindi ko talaga makakalimutan na magtawas or maglagay ng kalamansi. Ito guys ha, na-try kong naggamit ng deodorant before. Kasi nga, mabango, and then long lasting siya. So, okay, maganda ang deodorant. Yung, basta hindi na ako babanggit ng kanyang, ang pangalan. And then, napansin ko, if magamit ako ng deodorant, okay, mabango siya. As in, ang bango ng kilikili ko. Pero, ito yung napapansin ko po is, di ba, maitim na yung kilikili ko. Ano pa yan siya, madagdagan ang itim ng kilikili ko, guys. Yes, totoo yun. And then, yung itim na pala yun, 'di ba? Parang gel yung deodorant, yung malagkit.
yun yung dahilan na magpaitim ng iyong kilikili. Sa akin yun ha, hindi ko alam sa inyo, basta yun yung base lang sa aking na-experience. And then, nung nag-start na ako na gumagamit ng tawas, is parang tinanggal niya yung itim na kung saan yung mga gel ay yung deodorant, di ba, parang gel. Tinanggal yun ng tawas. So, doon ko na-realize is mas hiyang ako sa tawas. And then, ito pa. Nung ubusan ako ng tawas, kumbaga, wala pa akong pambili. Sinubukan ko maggamit ng kalamansi. Ang kagandahan sa kalamansi po kasi, di ba, pinaputi ng tawas ang kilikili mo. Mas pinaputi pa ng kalamansi ang kilikili ko. Although, hindi man siya as in literal talaga na maputi, pero, malayo lang talaga sa balat ko, yung kilikili ko. Yung, masasabi ko talaga na pumuti siya, kasi nga, pumuti siya. Kasi, maitim siya noon. So, ngayon, yun talaga guys, ang masasabi ko talaga na makabawas talaga ng self-confidence ko kapag mabaho ang aking kilikili. Kasi di talaga yan maiwasan guys. Yung kahit nakatapos mo lang maligo, and then nakalimutan kong maglagay ng tawas or kalamansi, mamayang gabi or bukas ng umaga, maamoy ko na yung sarili ko. So, yun talaga ang iniiwasan ko talaga, number 1 talaga na ayaw ko talagang maamoy ng ibang tao yung kapag may putok ang kilikili mo guys. And then, usapang buhok sa kilikili tayo. Ito, real talk po ito ha. Usapang buhok sa kilikili. Nung nagsimula po ako nag-upload ng ang buhok sa aking kilikili. Kasi wala talaga ito sa plano ko guys nung gumawa ako ng content. As in, wala talaga. So, trinay ko lang. Sabi ko kung maka 100 plus views agad-agad, okay, ipagpatuloy ko. Kasi, si YouTube is nag-email man yan sa you guys kung dapat tulungan mo yung content mo na gumawa ka ng content na agad-agad ma-catch up ng mga viewers mo, yung ganun. And then, doon, nag-click man guys yung in-upload kong buhok. Nag-pluck ako ng buhok ng aking kilikili. And then, I realized na ito pala yung nagpadami agad ng subscribers ko. Kasi pending na ako noon sa 200 or 300 subscribers. Nung ginawa ko yung in-upload ko yung pagbunot ko sa kilikili ko, alam nyo ba, ang bilis umakyat ng subscribers ko. So, doon, napaisip ako, what if, diba? So, sinasabi nila, bakit hindi ka gumawa ng ibang content maliban sa pagbunot ng kilikili mo? Alam nyo po kasi guys, as a content creator, ang dami ko nang nagawa, ang dami ko nang na-upload ng mga videos, ganun. Pero doon lang kasi sa pagbunot ko ng kilikili ko guys, doon nag-click ang lahat. Ang bilis tumaas, ang bilis ng viewers ko, naka-1,000 na ako nung ganun. So, doon na, parang nasanay na ako, yung routine ko na napaglinis palagi sa kilikili ko. Bahala na magkasugat-sugat noon ng kilikili ko, basta wala talaga ako makitang buhok sa kilikili ko. I-shave ko na yan. Halimbawa, ngayon ako mag-shave, bukas, every another day ako mag-shave. Alam niyo ba guys, halos nagkasugat-sugat na yung aking kilikili kasi ayaw ko talaga noon na magkabuhok ang aking kilikili. Nung start na nag-upload na ako, nagbunot-bunot, alam niyo ba guys, kumbaga, literal or okay na sa akin na mabuhok na yung kilikili ko. Yes, siguro sa iba, isa sa mga makabawas sa self-confidence nila is yung magkaroon ng buhok sa kilikili. Pero kasi, depende kasi yan sa mindset natin. Hindi naman kasi tayo magkapareho ng pag-iisip. So, yun. Ito guys, hindi ko nila lahat. So, kung naging nakakabawas ng self-confidence ninyo yung pagkaroon ng buhok sa kilikili as a babae, so, ako, hindi. Kasi, as long as wala akong putok, okay sa akin. Hindi yan siya nakakabawas ng self-confidence ko. So, kung nakikita nyo man yung buhok sa kilikili ko,
kahit na pagtawanan niya ako, okay lang yun. Okay lang yun sa akin na, ano ba yan, ang haba ng buhok sa kilikili mo. Basta ayaw ko lang talaga makarinig na, ay, ang baho naman ng kilikili mo. Doon ako guys, alam mo yung parang yellow, yung parang ice na matutunaw ako sa kahihiyan kapag ang marinig ko at ang sinasabi sa akin na mabaho yung kilikili ko, yun ang talagang ayaw kong marinig. Pero pag sinabi niyo sa akin, ala, ang haba ng buhok ko sa kilikili mo, okay lang yun sa akin guys. Hindi ako mahihiya doon. Kasi, okay lang sa akin yun. Kumbaga, nasanay na ako. As long as talaga, walang putok yung kilikili ko. So, yun lang. Real talk yun guys. Okay, so now is pwede nang suklayin yung buhok sa kilikili ko guys. Totoo lang talaga. Sa totoo lang talaga. Hindi ko alam kung saan yung aking suklay. Wait a minute. Stay tuned. So, hindi ko nakita yung suklay ko guys. Pero, baka ma-shock kayo. Basta, laban na gid kaya ako ang buhok ko sa kilikili guys. Are you ready? So, basta, yun lang talaga yung makabawas ng self-confident ko kapag sinasabihan ako mabaho yung kilikili ko. Yun, yung parang yellow na natutunaw, yun yung feeling ko at saka sobrang nakakahiya kapag sinabihan kang may putok ka. Yun ang talagang iniiwasan ko na ayaw ko talagang marinig. Pero kapag sinasabi sa akin, ano ba yan, ang haba ng buhok sa kilikili mo? Okay lang yun guys. Okay lang talaga yun sa akin kasi nga, okay lang sa akin. Yun lang yun guys. So, dapat magpakatotoo tayo sa sarili natin. Okay? So, ngayon is kilikili reveal. Actually, mga isang buwan mahigit na ako hindi nakapag-shave. Kaya, ang bilis kasi maghaba yung ano ko guys yung buhok sa kilikili ko. Kahit nasabihin natin every other day ako mag-shave, as in, ang bilis talaga maghaba. So, ready na ba kayo guys? Baka ma-shock kayo ha. Are you ready? Are, wow. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now? He will. Tama ba? Are you keeping on the commandment that He gave? Are you ready now to see my armpit? Oh, diba? Ay! Sampo guys. Amo na ni siya. Ready, get set, go! Yan. Diba? Ganyan kahaba. Tapos, ano pa yan? Yung buhok niya. Maitim yung buhok niya guys. So, yan. Ganyan ako ka-busy. Pero, nasanay na po ako. Basta, yun nga, diba sabi ko, sabihan niya ako na mabuhok yung kilikili ko, okay lang talaga sa akin. Ang ayaw ko talaga marinig, yung sinabihan ako na may putok yung aking kilikili. Ayaw ko talaga marinig, guys. So, now, I prepared lemon because I want to show you guys kung paano ko siya ginagamit. This one. Lemon. So, kasi naubusan na kami ng tawas talaga. Sa totoo lang. Mura lang naman yung tawas. Nasa 10 pesos. Pero yung iba 15 pesos. So, yun. Kasi, hindi pa ako nakaligo. Before kasi ako maligo is, before and after ako maligo, nag-apply na ako niya ng kalamansi. Para, sayang yung tubig niya guys. Sayang yung tubig. So, ganyan. Ganyan siya, guys. Kasi yung kalamansi, as in, kahit sino talaga ang tatanungin nyo, pagkapaputi talaga yung kalamansi, guys. Yes. Ganun talaga. So, ganyan ang pag-apply. Yun lang kasi kapag, kasi 'di ba ngayon lang ako nakapag pahaba ng buhok sa kilikili ko. As in, makati siya guys. As in. Yung, and then, kung makati yung kilikili mo, huwag mo talaga siyang scratch.
i-ano mo lang, i-ganun-ganun mo lang, parang nag-exercise ka. Kasi once na i-scratch mo yan guys, sobrang hapdi niya. And then, makalimutan mong nag-scratch ka na, tapos lagyan mo na ng kalamansi. Alam mo yung parang Christmas, tumalon-talon ka gid talaga sa kahapdi niya guys. Yun lang, yung sobrang hapdi niya lang talaga. So, ganito ako na mag-apply ng buhok sa aking kilikili guys. Ay, anang kalamansi pala guys. So, yan. Okay lang yan sa akin guys. Uy, kahit sabihan niyo ako na mabuhok yung kilikili ko, as long as wala talagang putok. Yan man lang kasi talaga yung nakakahiya talaga. Lalo na kapag sa maraming tao, kailan sobrang init yung araw, yung pawis mo talagang ganon. Yun talagang ayaw ko marinig. Bahala na guys, hindi ako naliligo as long as hindi mabaho yung kilikili ko talaga. Yes, ganun talaga ako guys. Hindi kasi tayo magkapareho ng mindset guys. Kung sa iyo is yung ano, isa sa mga makabawas sa self-confident mo is yung kilikili mo. So, okay, I respect you. Yun nga, 'di ba? Magkaiba talaga tayo ng mindset. Na, na, na. Malapit na yung Christmas. Ano kaya yung wish ko ngayong Christmas? Sana ma-monetize na yung ating channel, guys. Ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong gustong gawin pero hindi ko alam kasi ito lang talaga hinihintay ko na ma-monetize yung ating channel kasi nga gusto kong tumulong pero wala po hindi ko alam kung paano. Except sa pagpe-pray, yan. Pag pinape-pray ko yung tamang taong gusto kong tulungan, lahat pinape-pray ko. Siyempre, with prayer, mag-action ka din para at least ma-feel na maipa-feel mo, 'di ba, sa kapwa mo na ganun sila ka-importante sa iyo. Yung ganun, guys. Through prayer, dapat mag-action ka din, mag-act ka. Gagawa ka ng paraan para yung mga tao is ma-feel nila na ganun sila ka-importante sa atin. Kaya nga, I wish na ngayong Christmas, ma-monetize na yung ating channel. Diba, guys? But, hindi po ako mapapagod maghintay kung kailan ibigay talaga ni Lord na ma-monetize yung ating channel. So, that's it. So, so, this is the end of our video for today. So, guys, if I am not uploading my armpit routine, that it means I am so busy. But thank you so much, guys, for always watch my videos, for always watching. Please, kung bago ka pa lang sa video ito, sa channel ko, guys, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys so much, and also please visit my Facebook account, Welen Chen T. Jacinto, and then my TikTok account, Ate Chen's Vlog, official vlog. Yan guys. La la la. So yan na guys. Thank you guys for watching. Bye. I love you all. Hello, madlang people. Mabuhay. Bye guys.